Sa pagpapatuloy ng investigasyon sa pagkasawi ng isang 26 anyos na babae matapos pagbabarili ng mga salarin sa Barangay Rosary Heights 11, San Pablo, Cotabato City nitong Biyernes ng gabi, Magandang araw sa kung lahat. saan kinilala ang Meron po biktima na tayong si shooting Marian incident. Manzanares, pansamantalang residente ng Rosary Heights 11, San Pablo, Cotabato City at may permanenteng tirahan sa Midsayap, North Cotabato. Para sa kadagdagang detalye, mga Kasar Nation, ating pakinggan ang naging panayam ng Star FM Cotabato kay Police Lieutenant Rosel Evangelista, ang tagapagsalita ng Cotabato City Police Office. Magandang araw sa lahat. Meron po tayong shooting incident po na nangyari po kahapon, May 29, 2026. Particularly nangyari yan sa Dato Udtog Matalam Avenue, San Pablo, Barangay Rosary Heights 11, Cotabato City. Wherein ang victim po natin ay nagngangalang Marian Manzanares. Isa po itong babae, 26 years old, self-employed po ito, and currently residing dito sa Dato Udtog Matalam Avenue, San Pablo, Barangay Rosary Heights 11, Cotabato City. And native land niya po ay sa Midsayap, North Cotabato. Nakatanggap Sir Sai ang ating kapulisan, Yes. Wherein mga bandang 8:05 ng gabi, May 29, 2026, nakatanggap ang ating City Tactical Operations Center ng Cotabato City Police Office galing sa tawag ng ating Police Visibility Point yan sa Primera, na immediately inform na mayroong ang shooting incident at napag-alaman natin nga positive na ito. So agad-agad nag-response po yung ating PS2 personnel sa pamumuno po ni Police Major Tugaya Alfonso, ang station commander. So during the conduct of investigation, Sir Sai, napag-alaman natin na habang ang victim ay nandoon sa tindahan ng kanyang best friend, bigla na lang may nagpakita na mga suspect at walang kaano-ano ay pinagbabaril itong biktima na ito. Wherein tinamaan po ito siya sa kanyang left upper chest, sa kanyang right leg niya, left ribs niya, at saka sa right lower abdomen niya and left shoulder niya. So after the incident na ito, yung mga suspect agad-agad tumakas gamit ang kanilang XRM motorcycle na kulay black at saka pula. So after this, yung kanyang boyfriend immediately dinala itong biktima sa Cotabato Regional and Medical Center for medical treatment, but unfortunately, Sir Sai, declared po ito na dead on arrival po ng ating attending physician. So during the crime scene investigation ng ating mga SOCO team, nakapag-recover sila ng isang one-piece partly deformed na fired cartridge, 5 fired pieces fired cartridge cases, at 3 pieces fired din po na doon sa crime scene na believed to be galing sa caliber 45 po na firearm. So itong mga na-recover, it will be subject for ballistic examination. So agad-agad din nag-conduct rin ng hot pursuit operation yung ating police station 2, but nagkaroon po tayo ng negative result dahil nakalusot na po yung suspect. But nevertheless, ngayon po yung investigation continue pa po, Sir Sai. Actually, Sir Sai, meron na tayong persons of interest po, na Yes, ma'am. tinitingnan ng ating mga investigating team, riding in tandem ito sila, wherein dalawang kalalakihan po ito. Actually, on the basis of ating nakita doon sa dalawang lalaki sa information sa atin ng investigating team, yung dalawang kalalakihan na ito, nakasuot ko ito ng black jacket, yung shooter, ito yung sinasabing gray po ang jacket niya. But meron ba po tayong persons of interest to CCTV, but hindi mo na namin i-withheld, ito'y kinikilala na lang, at medyo naaanigan din yung pagmumukha ng mga suspect na ito. But tuloy-tuloy pa rin tayo sa pag-identify ng mga suspect na ito by means of intelligence gathering tayo.
Okay. Ma'am, last question ko na lang po, ma'am. Panawagan niyo po, ma'am, sa publiko hinggil po sa ganitong klaseng insidente at lalo na po sa seguridad. Yes, sir. Salamat po. Actually, kami po ay unay nagpapasalamat sa patuloy na pagsusuporta po ninyo as well as ng ating mga katabatenyo. Ang amin lang po request sa ating mga kababayan, iwasan po natin yung mag-post tayo o magkaroon po tayo ng mga unverified statement through social media dahil maari po itong makaproduce ng panic sa ating mga kababayan as well as po nakakasira po sa ating minamahal na lungsod. Patungkol po nito sa mga shooting incident nito, it is an isolated cases at ito po tinitingnan na po ng ating mga investigador. Nire-assure po namin ng public na ang Cotabato City Police Office po ay tuloy-tuloy pa rin sa pagbabantay ng ating Cotabato City as well as mga kababayan natin na magkaroon po tayo dito ng peaceful and orderly city po. Na wherein ito po yung pinagsisikapan ng inyong Cotabato City Police Office po. No? And patungkol po sa pangyayari, ini-assure din namin ang mamamayan as well as yung pamilya ng mga biktima nito na mabibigyan ng hustisya at makikilala rin natin itong mga suspect na ito at maidala po sa hustisya at papanugutan sa ginawa nilang ganitong karumal-dumal na pangyayari po, Sir Sai. Mga ka-Sir Nation, mga kabombo, at yan po ang naging eksklusibong panayam ng Star FM Cotabato kay Police Lieutenant Rosel Evangelista, ang tagapagsalita ng Cotabato City Police Office.